Label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa, Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum, Pen Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Ano ito na oras sa kabarangay, medyo na kita 10 minutos na, ang nakalabay haalas 2. Mapay nga halang, as usual, kada suga din nga oras, yung nababatian hi Ate Pen, haato na taramda na Info Sentrum. Happy Tuesday, May 19 edition. Kapag natin didi Master Control Engineers Mark nga na Alcuin. Transmitter Chief Tig Joey Policarpio, pinagituan overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Nagkita ito ka alas 3. Kumusta ito na Martes nga adlaw? Damo lagi pa ito na mga borohaton
Labi na ito na aton mga nangungopisina nga aton iba no nga mga local government unit amo inabalik na aton 5 ka adlaw nga trabaho kada semana. Diba, ang local government unit, dinihaamon na syudad na Borongan, 5 days a week. Maray na ato na compressed 4 week nga trabaho. Okay naman. Ano, ito na ato na naka-adjust na ba? Mga mahal nga mga parapliton ba? Hinuba naman kuno Ate Pen ito na makaka-adjust. Nagmahal na parapliton pero waray man kuno pag-increase adton sweldo. Pero kay aada naman adton mid-year bonus. Ako'y kuno Ate Pen kay taken naman adton mid-year bonus. May dako na batian taken na kuno Ate Pen. Malitaw darahiton kakuri hiton aton matag-adlaw nga mga kagarastuhan labi na kon syempre para hiton aton mga anak ang may da pa mga nangingiskwela kolehiyo ba talaga nga iduduso naton ito naton na mga sweldo bisan diri pa nga ni katsweldo igin bender na. Ito nakaka-relate pero anyways sige la padayon la kita aton mga borohaton maging thankful maging mapinasalamatan anuman iton aton mga na-eksperyensyahan na hakinabuhi pabay ida maitira kumadamahit. Dalitaw sige ba ito naton pagtatagaron yan na naman nga adlaw yan ang kulub aton taramda na info centrum pero diri mawawara Jengol Matiko aton pagtaga panahon aton pagtaga heat index ba amoy ni ito na word for the day pero permi ini kada programa ginasasabi ito na kapaso nga aton inaabat hain ka man na himumutang unina aton tatandingan aton magkaiba-iba nga mga lugar aton nasod hain bayan nga adlaw May 19 aton pinakagipapasui ada ba ini na irehistro Luzon, Visayas or Mindanao hala sige unina aton mga balita impormasyon syempre hanatad naman edukasyon aton naman ipahat na adi naman nga infographics ni Sir Abner Aclao ito na Department of Education diniha aton dapit Brigada Eskwela kay magtitikang na ba pera nala kasimana duha nala almost 2 weeks ma-start na daman iton pasukan June 8 ba dida hito na primero nga semana hito na bulan hito na Hunyo salita may da na hinipanawagan iton aton na mga opisyal iton Department of Education nga dahito na mga stakeholders mga magulang, mga kag-anak, mga ka-alumni, mga negosyante, civic organization sa mga kabakyang di dahiton hiton komunidad makiisa hiton ikakasang Brigada Eskwela hiton Department of Education. Ano ba ito na pwede natin maibulig? Iton ordinaryo nga mga mulupyo pwede ba bumulig ito na Brigada Eskwela? Ano ba itong aton pwede dadaan? Hala daw. Unina aton ini ipapahat nga kan Sir Abner Aclao. Maupay nga kilip Sir Abner. Ano ba ito na pwede natin dadaan? Ngan kay nga giimportantehi. Nga hikita nga didahito na komunidad in giimportantehi ito aton participation. Kay nga importantihi ini para hiton Department of Education. Ngan syempre uruni na ipahatadaman ani nga good news. Adto naging panagbalayan ini nga balaod ni Congressman Christopher Shin Gonzales kabakyang niya 4P's party list representative, House Minority Leader Congressman Nonoy Libanan. Ini naman nga pagtaga insentibo para hiton aton mga magturot do. Wow.
Aprobado na committee level dito naman Kamara Baha adton World Teachers Day incentive nga himuon nga permanente na o diri na lang magahinhin pundo kinahanglan ma-institutionalize na pinaagihin House Bill. So ipapahata ini sugad man adton una ta nga nahibalita adton gintalakay ini kakulop pero adton good news di na adton ti kakulop nga pa press release ni Congressman Christopher Shin Gonzales aprobado liwat committee level adton pagbaguhan ngaranhan SN Posa. Magiging San Policarpo National Agricultural School ba? San Policarpo National High School of Agriculture. Kaupay, no? Ngan pero pa, syempre, nga mga balita, impormasyon, hanatad hiton na agrikultura, may daliwat naton hanatad naman hiton na panlawas, pinaagi hiton na panawagan, hiton Eastern Samar Provincial Hospital, ngan iba pa. Amini ka barangay aton na ilalatag din nila aton na pagharampang hataramdan na Info Sentrum. Provincia Eastern Samar may nasakop 23 nga bunto aluag nga mga karatuan makaruruyag ngan aawilan padayon na natatagamtam ang kinahanglanhang katauhan probinsya may kamurayawan nga nagbuburubligan kadamaan. Pa-shoutout ko Ate Pen, dida naman kanabong. Ay, aram ko na ini basta kanabong, hibaying Jennifer ini Jengol Matiko, maupay nga club, dida naman barangay kanabong. So, dini aton syudad, ito na Borongan. Sugad man dida Point Mary, maupay nga club, nga dakan Ate Merns. Ate Merns Portesa, dida Point Mary, ngan hikuya Theo, maupay nga club. Dila naman Llorente, good afternoon. Bakayaw Cove, resort. Permi na malakitahin, nagplipli na Kuya Theo. Diri na dadayon, hala daw, bisitahan na aton di daha iyo Llorente. Alright, so silingan naman natin ito ang pa-heat index Engineer Mark nga Alquin, hala daw. Ito heat index pare ng adlaw Martes sa Mayo 19. Ala kung diin nga lugar diniha ato na nasod iton posible maka-eksperyensya hin pinakagipapaso baa naman talaga nga feel ta nagawas nga ni kita ala iton pinakahitaas pinakamapaso nga abaton dangga didto ini Luzon didto Dagupan City baaya na nagpupurula Dagupan City pare ng adlaw na Martes sa Mayo 19 nasa ring iton pag-asa didto Dagupan Jennifer pwede hira umabat hindangga nga maabot 46 degrees Celsius. Di man hadian na Borongan inabutin na 48. So dito naman Luzon partikular Dagupan City 46 degrees Celsius. Sala daw din Visayas. Ito na pinakamapaso, diin maabathin kapaso. Unina siling natin kung inibang mga pa-forecast talaga inabat. Kasi may dahin inasunod din adton inabat talaga. Diri nala pa-forecast tala. Katarman nga Iloilo City, Bugos nga Visayas, 44 degrees Celsius. Katarman 44 degrees Celsius, Iloilo 44, nasunod ito Rojas City
ngan Catbalogan City at 43 degrees Celsius. Iton Boronga naman 41 to 42. Maigugad anong madangga talaga yan ito naton palibot diniha aton syudad ito na Borongan mo pay na lang hani kay isahay naguhudlom pero di rin na hinana yun iton pag-uran kakulop nga adlaw na mga tipag alas 4 nag-iiritom adton kalangitan. Waray kita madayon din aton nga side may barangay Tabok pero may dako friend nga nagsumat didto may Taft nga area masulugan uran kakulop. Siya ini ito na binarangay halakat Borongan City 41 to 42 degrees Celsius, iton Cebu 39 to 41 degrees Celsius. Dito Mindanao o diri gud damantal nga agipasoi aros diin hira na hibubulig daman pero yan nga adlaw posible nga umabot 43 degrees Celsius dito sa Zamboanga City. Cagayan de Oro 38 to 40, ngan General Santos 39 degrees ba mapaso daman Pero bisan pa man amo ngayon ini nga nagpapauran hapira nga mga lugar bisan dinhi aton Eastern Samar iton ITCZ kun Intertropical Convergence Zone. May daliwat pipira nga lugar dito naman Luzon amuin makaka-eksperyensya hin mga patsyara nga pag-uran ngan thunderstorms. Samtang dini naman aton Visayas hot and humid conditions. Mapaso din niya aton mapaso Visayas. Syempre pud kita ito ang Eastern Samar. So amad to ka barangay aton pagtaga heat index sa salit waray sama hiton Himarigo. Waray sama Himarigo ba kita kula Engineer Mark ngan Alcuindi ka po Marigo. Inpaso ada kaya ni pangani kakatulog kita na parigo aga adlawoy antes sa kumanhi hito na trabaho na half bath pa pagkakagabi na parigo na daman tara hiton dangga. Alright, sige inomhin damang nga tubig na pagpayong Jan Del Caraga maupay nga kulop. Shout out po ka na Madam Marisa Dulfo. Uy, Madam Marisa Dulfo amo ba ini aton BFF Jan Del Caraga? Maupay nga kulop tikang kadiin Jan hain kayo na himumutang 24 minutos na kabarangay nakalabay alas 2 sige daw antes kita magpahamtang magpabati hina pera nga pahinumdom pasadahan talaan ay haliputay ini naman nga pagtaga infographics nga gin padara ni Sir Abner Aclao may pagisumpay ini hito na Brigada Eskwela 2026 nga nakatalaan na pagbuhaton dinhi naman haaton dapit or habugos nga ni ini nga nasod Pilipinas para naman hiton preparation para hiton pag-abri hiton na klase. Jan Del Caraga an akon BFF nga hi Marisa Dulfo ngayon ito niya gin-greet in kaman niya na Jan Del Caraga nga na Kuya Hermie Solidon greetings sa tikang California. Uy, California, US of A, tikang inikanda Hermie Solidon og hi Manamayit Solidon. Paghirot daw kita dinhi kay Gia Adlawi ini nga pagtaga heat wave kumusta man Manu Hermie dito ito na panahon California mapaso ba daman or pariho iton amon inaabat nga dangga pero kay US of A pamati ko okay all right ito ni panahon dida Manu Hermie sige thank you for joining us pakikumusta daman yadakan Ate Mayet Solidon di daw hiya harawis sering ko ba naman rawis uy para hadto na may dangayan kariyang mag-rent unina i-flash talaanay para mag-rent in mga chairs in mga
tables, pwede ka mo nga dakanda Madam Marisa Dulfo. Alright, thank you John Del Caraga, dini Harawis, alang-alang Borongan City. Alright, so nga di kita ito na Brigada Eskwela Bayanihan sa paaralan, yadaman infographics ni Sir Abner Aclao, June 1 to 5 ini, dida ini syempre hiton kundiin himumutang iton iyo naman mga eskwelahan. So iton iton panawagan makiisa kita bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Wow. So iniin pangimbitar nga dahiton mga stakeholder, nga dahiton community nasasakupan di dahiton sakop nga eskwelahan. So panawagan ini hiton Department of Education kundi ni haaton dapit iton Borongan City Division, iton kanan Eastern Samar Division. So gintatawagan kita mga kag-anak, mga ka-alumni, mga negosyante, at doon may mga kahiwadnan, civic organizations, at doon mga kabakyang ba, di dahiton komunidad nga makiisa kita hini nga kada tuig tinuig ini nga preparations ito na mga eskwelahan para mas maging andam, para maging talwas nga pagsulod hiton aton mga anak, mga estudyante, pag-aram nala ba na hinunumdumlak han amon han mga sansad to pagsusulod nga duhiton klase panlinis pala iton. Ang first nga lesson diri pa igintutuddo kay nanlilinis pa ang mga estudyante. So kapag kaya na diri before hiton klase kinahanglan nangangandama na. So amin hiya damo ini iton aton pwede dadun, pwede kita hini magdonar, diri na mainpiritay donation ini mga materyales, bisan iton aton kusog pwede. Kung waray natin may hatag in kind, pwede naman iton aton serbisyo, pinaagi iton panilhig pagdalos adto na pwede natin dadaan pan maintenance. Pero sa ring paman diri ini nga ini nga nagpipirit volunteerism sa ring paman bayanihan iton iba hito nagpipintura, iton na mga kag-anak naninilhig na hatag didahin silhig mga hinis, sabon, di ba? Mga disinfectant, dida mga gardening tools. So depende kung iton gugma hiton stakeholder, hiton eskwelahan. Pero sa ring paman voluntary inihiya. Sa ring pa may dangani hini program di ba ito na Department of Education na pakianhan ko ini Sir Abner itong tinatawag Adapt a School program. So nakikigtay apira nga dahin mga private, mga pribado nga mga establishment pananglitan nakalabay nga simana adton GSIS nagdonarhin mga damo nga mga equipment ngadto naman na Humonhon National High School adto hiya mga damo ini kalain mga IT mga laptop ngan iba pa. Oo. So para naman syempre ma-improve iton facilities hito na eskwelahan. Kumbaga napupunan ito na mga kakulangan, hiton budget, hiton eskwelahan, pinaagi hiton mga donasyon tikang hin mga private nga mga partners. So gidadakoy ini iton bulig nga dahiton aton mga learners, mga estudyante. Syempre kung malinis, kung tuhay na ito na classroom, kumbaga ginaganahan hira di dahiton pag-abri pala hiton klase, kamahamot na hiton classroom. So iwas sakit, iwas aksidente para hiton aton mga learners. So giupay ni nga nakikita hiton na mga kabataan, hiton na mga learners, iton malasakit hiton community. Kumbaga nagtututdo da may haira hiton importansya hiton bayanihan hiton na pagbuboroblig. So amin niya doon tinatawag sense of community. So diri mawawara ito na sugad nga values, ito na maupay ba nga pamatasan
nga dinhila nakikita or may dagihapon dito iton ibang mga nasod. So para hiton mga donors sa alinsunod or hailarum hiton Adapt a School Act of 1998 kon RA 8525 iton nga tanan ngayan nga mga donasyon amo in nahipapatik iton hiya. Kumbaga na ililista iton hiya na account pinaagihin deed of donation and acceptance. Kumbaga ikaw nga nadonar ka, diri ka mahuhulip nga bangin hingadtuhin iba nga mga kamot. So may dahiton na deed of donation and acceptance. So may dadamahiton tax incentives or deductions para hiton mga rehistrado nga corporation or mga negosyo, kumbaga iniibanan hirahin tax. Kun mapalit hira nga ikdudunar ngadto hiton Department of Education. So kaupay an kada kuno pintura nga iyo iginpapahid nga adton kada oras nga iyo naman iginaalukar investment iton. Ayaw kamo paghinayang na sa ring iton aton mga taga Department of Education. Ayaw kamo paghinayang nga aniyo pintura kay iton kada pintura nga iyo pinapahid kada oras nga iyo naman iginhahatag nga serbisyo para iton investment iton para hiton kinabubuwasan kabubuwasan hiton aton mga kabataan. So pwede ka mo hini magparehistro na sa ring hira Sir Abner nga dahiton pinakaharani nga eskwelahan, pakigsumpayan ka mo may dahira tinatawag partnership focal person. So madali na pa naman June 1 to 5 amo iton nakasked nga brigada eskwela. Bugos iton nga Pilipinas diri la ini dinhi aton probinsya or dinhi aton syudad hiton barangay. Kabarangay 33 minutos na ang nakalabay alas 2. Kanina na mention ko aton rent spot ngayon. Oo, Jandel Caraga. Rent spot. Didiha rawis sa barangay Alang-Alang. Bueno, damo pa ito nato na pag-irestoryahan. Kataliwan la, di anay pamatikitahin, pahinumdum. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino.
Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. And Pen Pumida, the voice of information. Info Centrum. Info Centrum. Alright, so balik kita ka barangay, no? Aton taramda na Info Centrum. May na kita 37 minutos na. Nagkalabay alas 2. Again, special mention nga dakanda Sir Hermie Solidon nga na Mamayet Solidon. Di na naman California, US of A. Jandel Caraga from Rent Spot, Harawis, Barangay Alang-Alang. Thank you for joining us. Pinapa-shoutout hi BFF Mariza Dulfo. Ato gihapon ini US of A, hi classmate BFF Mariza Dulfo. Jengol Matiko, again, good afternoon. Uy, nga di kita hiton natad edukasyon gihapon, pagtaga magturot doan naman. Kanina na-mention natin, adto na Brigada Eskwela, adto na pangimbitar, nga dahito na mga stakeholder, hito na Department of Education, makiusa kita. Panuray nato na may ahatag, in kind, pwede naton iton aton service, maihatag. Bueno, nga di naman kita na good news pagtag incentive, di ba? Sano ba ini ginahatag iton World Teachers Day? So nagahatag inihin incentive kon World Teachers Day. So yan na naman in karuyag ini himuon ma-institutionalize, pinaagihin every October, is ito na World Teachers Day is celebrated globally kay world October 5 every year. So dinhi naman aton nasod Pilipinas piraba hapag kaya na kay pinaagihin nga balaod nun nga agin duduso ni Congressman Libanan nga House Minority Leader Congressman Congressman Libanan ngan Congressman Shin Gonzales. Iton mga public school teachers kasi nakarawat inhira hapag kaya na kada October 5 hin 1,000 pesos. Amin iton tinatawag World Teachers Day Incentive Benefit every October 5 ini. So annual cash grant ini may dahini legislation pero kapag kaya na amin hiya nga pending ini hiya nga ma-increase ini to 3,000 pesos ngan adton mga nananagbalay hini amo hira Congressman Shin Gonzales ngan Congressman Nonoy Libanan. So kariyag inira umentuhan ngadto naman 3,000 pesos tikang hamil kada October 5 ini inihatag. Maupay na pagkilala syempre ini nga dahiton sakripisyo, ito na dedikasyon, importante nga papel ito na aton mga magturutdo para naman makahataghin maupay nga hibabruan nga dahiton aton mga kabataan. So aprobado na inhiya committee level, House Committee on Basic Education and Culture. So committee ba nga level aprobado na ini nga umentuhan nga daha 3,000 pesos iton insentibo aton mga magturutdo. So good news ini. Sana tuloy-tuloy nga da nga maging batas, maging balaod na talaga niya.
Sugad man na sa gihapon nga balaod nun nga igindudusuhan na ato na mga magbaralaod han Eastern Samar ato na pagbalyo pagbag-o han ngaran han SN Posa pagkakulop na mention ta nga gintatagad di dahadton na committee hearing. Kakulop naman, katapos adton didahadton committee hearing na aprobaran ini ha committee level adton pagbaguhan SN Posa ngadto naman ha San Policarpo National High School of Agriculture. Syempre nakada adton kanan department and Assistant Schools Division Superintendent han DepEd Eastern Samar Dr. Raymond Capacite. Sugad man Assistant Regional Director nakadto han DepEd Dr. Marilyn Xiao and Mayor han San Policarpo Mayor Conrado Nicard III ngan an school principal hiton SN Posa hi Dr. Benjamin Campomanes. So paglalauman ini kay pasado na didahadton komitiba nga level nga magdidiro-diretso ini. Kay syempre pa man padayon daw ini para maparigun iton eskwelahan mas klaro nga identity, marigun nga suporta, haluag nga opportunity para hiton mga estudyante hanasabi nga eskwelahan. 42 minutos na kabarangay nakalabay ha alas 2. Kakulop naman didahadton kahuman didahadton gintambungan nga hearing ha komitiba on basic education and culture in tinambong gihapon hi Congressman Shin Gonzales ha pag-abri naman han art sessions exhibit kakulop ini ha House of Representatives. So iginpapakita dida adto na mga obrahan mga kilala nga mga artist adton Kulay Group of Artists kung tawagan. Ini ngayon nga Kulay Group of Artists na hibaruan nato didahadton na pa press release House of Representatives ginkukumponer inhirahin mga PDL persons deprived of liberty. Kumbaga nakadetine dito naman pero mga anay preso ngayon inhira, tikang New Bilibid Prison. May dako ba dida mga pictures sa Engineer Mark? Kumbaga, may dahira mga talento, hapag paint, hapag pintar, wow. Visual artist, kaupay. Kulay Group of Artists, ginkukumponer, han mga persons deprived of liberty, ngan mga anay preso, tikang New Bilibid Prison. So may dangan ni hira didto igin panhatag nga mga kape an kung tawagan iginaangay daman didahadton na ira daman identidad espresso. Di ba iton nga mga espresso nga kape ini naman ang tawag han ira kape espresso. Kabahin gihapon hadton ira livelihood program. So yada hiton pictures ginatambungan ni Congressman Shin Gonzales, syempre pangunguna ni House Speaker Faustino Buji D. III ang pag-abrihan na sabi nga exhibit. So nakadagihapon adton representante han 4-piece party list Congressman JC Abalos ngan iba pa. Kumbaga gintatagan hin oportunidad iton mga nahingadtuhin mga prisuhan nga syempre may dadamanira gintatagan hirahin oportunidad nga magbag-o makabulig iton gobyerno para maging maupay daman hira paggawas nga dinahiton society nga dinahiton komunidad. So nag-start iton kakilop dito ha House of Representatives ngan magtatapos hiton Mayo 28. Alright, so may dapa kita ka barangay 15 minutos pa og sa mag-alas 3 nga di naman kita parte agrikultura. Maupay nga kilip nga naman ka na Mayor Mano Roy Ador. Nag-message pa ini Mayor Roy para naman hini nga iya naman nahipost nga balita nga nasa ring Himano Roy ini Mayor Roy han oras ini nga ira pagparigun hiton obra program para maging sufficient iton ira pagkaon dito naman habungtuhan oras. Nasa ring hi Mayor Roy Ador ini ngayan nga ira
gihilo agi nga iram at taramnan hin mga high value crops naabot iton hiyahin pera ka ektarya 27 hectares pagkahaluag kung tawagan inito ni Kabanithan 27 hectares iton mga tanom nga tanan mga high value crops nga ginpunduhan daw hiton LGU Oras, DA, DAR, BFAR, DSWD, binubuligan pa hiton magkaiba-iba nga mga NGOs para naman makabulig nga dahiton pamilya o komunidad hiton na mga paraguma. Hala daw ato na pamatian na Engineer Mark, iton audio, iton yakandida ni Mayor Roy Ador. So, kuha natin nga dahiton katinikanan. Ang pag-ayon kuhan una, diri kaya mahinugad ini nga uma. Gasi kuhad to, Australia la iton sugad. Ngayon, bisan ano katighahin Kabanithan, kayang-kaya pagpahimulusan. Group 1, Barangay Rizal, may danayra 9,000 hills na kamaisan. 2,000 hills iton kakamutian ug 1,000 hills hin kamanihan. Damo nga salamat hit iyo pakiglara hini nga obra nga programa. Basta ha proyekto Kabanithan, paldo iton katauhan, maupay nga klub ha atin nga tanan. Alright. So, maupay nga klub, Mano Roy Ador, may kakasaringla niya dito kuno langyaw it mga nagsusugahin, kahagluag talaga naman ko na nga tanan nga aton mga katunaan nga waray mga tanom igsugahin 27 hectares sa damo kapundok katanom kabubon ito na pinanamnan mga kamutian may iba-iba nga mga high value crops ito na dudumara dito naman habong to hiton oras. Ipera ka kamutian 2,000 ka kapundok ka tanom kabubon hin kamote ira naman mga mani 1,000 hills ira mga mais 9,000 kapuno pagkadamo hala daw pag subdata ini bas kita maging food sufficient iton probinsya dirila didaha oras iton bugos nga probinsya hiton sinirangan Samar. Oy kabarangay naghinangpos na kita aton taramdan na info sentrum. Buwas na la ini adi panawagan la anay hiton Eastern Samar Provincial Hospital and Department of Family and Community Medicine hiton ESPH panawagan ini nga dahiton municipal health officers ito na bag-o pala nga mga licensed nga mga doctor, mga physicians, general practitioner doctor sa Eastern Samar. Uy, nasa ring Dr. Jessica Sabalbarino, ito naton ESPH chief, pag-apply ka mo para hining practice-based residency training program. Itong Eastern Samar Provincial Hospital na-akseptar na para hining residency training program hapagtaga family and community medicine. Kasi dati, nakadupay tirahin mga dagko nga mga syudad nga mga hospital. Yan na itong Eastern Samar Provincial Hospital pwede na. Para mapauswag itong kapasidad han mga doktor hapaghataghin komprehensibo, padayon nga community-oriented nga serbisyo panlawas, nagpapadayon hirano yan na hiton ira naman pag-akseptar. Samtang may dako ba dida na hi-send Engineer Mark nga may ada kita 11 competitors iton test da Eastern Samar. Amo ito na partisipariya na. Pagbubuhaton yan nga alas 3 yan nga kulub iton opening program. Iton opening ceremony iton 2026 Regional Skills Competition dito naman ha syudad iton na Tacloban. Unina aton ini ipapahat nga balita dida hiton aton na news update.
Kabarangay kinakapos na kitahin na oras sa ato nala iton nga mga pictures sa Engineer Mark di dahiton news update. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Hatran sa meter. Sugad man ito na ato na mga kapartner, master control, na aton mga mag-abtik nga mga inhinyero, engineers sa Mark ngan Alcuin, Ate Pen Pumida ini. Nanging imbitar liwat kami para buwas, di nila ato na taramdan, Info Sentrum. Bantayan na masunod nga segment naton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay na aton oras, may napakita 10 minutos pa ug sa magalas 3 sa aton news update. Siyahan ha aton balita lokal. Rehab kon rehabilitation program ha Borongan City District Jail mahugot nga ginpapatuman adian na detalye ha aton report. Radyo Pilipinas Report. Nagpapadayon ang pag-implementarhan Borongan City District Jail hin mga rehabilitation program para pagrepormahan persons deprived of liberty kon PDL sumala pamunuanhan pasilidad. Sigun kan Jail Warden, Senior Jail Officer 4 Othmar Caspe, lakip ha mga programa ang pakigsumpayan ha TESDA diin ginpapatuman ang skills training sugadhan plumbing in situ ha ilurumhan welfare and development program. Apag kaya na may 25 nga PDL nga dahi kaduha nga batch na nasabi nga kurso sumalakan Welfare and Development Officer Jail Officer 1 Ranel James Opimo. Dugang niya ginalauman nga masusundan pa ini ang ibang programa para matagan higayon ang ibang nga waray makasulod tungod limitado nga slots. Padayon liwat ang literacy program pinaghan alternative learning system kon ALS and DepEd. Duha nga PDL ang nakagraduar ha senior high school hagin buhat nga commencement exercises halalawigan National High School. Gini-implementar gihapon ang livelihood program sugadhan doormat making ang paghimuhin parol. Nananawagan ang pamunuan ha publiko nga magdonar hin used clothing nga mahimo gamiton nga raw materials. Sumalakan upi mo makakabulig ini ha pakabuhihan pamilyahan PDL. Gintututukan liwat ang intellectual nga spiritual nga aspeto pinaaghan pagbisitahan magkaiba-iba nga religious organizations sugadhan U-Turn for Christ ngan prison ministry han Roman Catholic Church. Ang nga tanan nga programa sakupan Therapeutic Community Modality Program nga naglalakiphan basic needs provision, literacy, health services, skills training, paralegal assistance, idalaw, livelihood, ngan aftercare programs. Iginsumat ni Senior Jail Officer 2 Attorney Richard Manaldia nga ang visitation schedule tikang Martes tubtub Domingo samtang gini-implementar gihapon ang idalaw, pinagin video ngan voice call. Dugang pa ang mga PDL may katungod magparehistro ha COMELEC ngan makabutos pinagin court order. Kinhanglan lang nga rehistrado hira ha lugar kung diin hamumutang ang district jail o magpabilin ha iradaan nga rehistro. Hapag kaya na may kabugusan nga 76 PDL ang Borongan City District Jail, 73 adton lalaki ngan 3 babae tikang nga magkalain-lain nga munisipalidad tikang Taft Tubtub Llorente. Kadamanhan ira kaso may kalabutan ha illegal nga droga. Ginsaysay luhat ni Banaldia nga ang BJMP nakarawat hin PDL nga under trial. Naguhulat hin sentensya ngan mga sentensyado nga may sirot nga diri malahos sin 3 ka tuig. Ang sobra hini ginbabalhin ha Bureau of Corrections. Samtang nahumanan recruitment han BJMP yan ang tuig din 1,257 ang aplikante pero 48 lan available nga pwesto para habugos nga rehiyon paglaklaro ni Attorney Banaldia. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang kadugangan nga sumat lokal, 11 nga competitors sa TESDA Eastern Samar mapartisipar ha 2026 Regional Skills Competition ha syudad na Tacloban. Gindudumara iniya na pag dudumaraan niya na ha Tacloban City tikang Mayo 19. Yan ang adlaw ngadto ini 21. Sumalakan TESDA Eastern Samar Provincial Director
Antonio Waniwan, ang delegasyon amuhin lalakipan ini han trade area an bubuligan han Eastern Samar amo adton welding, bakery, cooking, restaurant service, carpentry, electrical installations, landscape gardening, plumbing and heating, web technology ngan wall and floor tiling. Ang mga competitor amo hira Aikin Ralph Salazar han welding, Angeline Lalosa han bakery, ngan Lorna F. Liad cooking han Anas, Rainer Jeff Basehan Restaurant Service han Anas, kon Arteche National Agricultural School, Jomari Liada Carpentry han SNSAT Taft, Jomari Lopenia Electrical Installation SNSAT, Gwen Montes Reynald Valdinor Landscape Gardening han Goshen Farm, Aljun Atchay Plumbing and Heating han SNSAT, Mark Paul Borja Web han Balangkayan, ngan Jonathan Abog Wall and Floor Tiling han SNSAT. Sumalapahan TESDA ang mga delegado amo ini adton mga provincial winners durante han World Skills Eastern Samar nga ginbuhat habalang higa han yan na lang nga Marso 2026. Samtang hapan rehiyon naman nga notisya, nakakarawati na kasya assistance adto na mga parag-uma ha Eastern Samar, pinaagi inihan na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PFFP han Department of Agriculture Regional Field Office 8. Sumala ha DA8 kabugusan na 5,708 nga parag-uma tikang ha 13 nga bungtuhan Eastern Samar ang nakabinipisyohan duha ka adlaw nga payout caravan nga ginbuhat ini Balanghiga, Kinapondan, Giwan, Balangkayan ngan Borongan City. Ang kada benepisyaryo nakakarawati na 2,325 pesos nga ayuda agud makabulig haira panginginhanglan tungod inihan paghataasan presyon gasolina resultahan padayon nga tensyon kon gera ha Middle East. Nagpasalamat si Rosalia Apelado ha DA tungod han ira iginhatag nga bulig. Sumala pa ha iya dako ini nga bulig labi na pagpalithin medisina para hadton iya masakit nga asawa. Igin sumatliwat ni Apelado nga makuri adton pagkadto ha ira uma kay hirayo ini ngan kinahanglan pa hiya sumakayhin motor. Tungod na kamahalhan na gasolina nga nasakitan niya asawa, usahay pulong niya napipiritan hiya pagbaktas pakadto ha ira uma. Nagsiring naman hi Alberto Alinas, naguumahiyahin mga utanon, sugad hintarong ngan karubasa, base magkamay-adahin kadugangan nga income. Daka adto na hibubulighan cash assistance para adton ira matag-adlaw nga gastos. Padayon naman adto na paglibot han PFFP payout caravan, hay iba-iba nga partehan rehiyon agud makahatag hinbulig ang mga parag-uma ngan para pangisda nga napektuhan han hataas nga presyo han produkto petrolyo. Samtang 2 minutos pa ug sa mag-alas 3 sa balita nasyonal, walang gutom na Pilipino. Ginsisiguro ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngan matutuman antes matapos adton iya termino. Ginatitinguhan ato na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nga waray Pilipino nga maagwanta darahin gutom antes matapos adton iya termino. Sanglit papaniguruhan han na Pangulo nga maabot han programa an bawat bayan makikinabang an nga tanan nga Pilipino nga nanghingilan hinbulig tikang ha gobyerno. Kasumpay hini adi aton na pamatian an pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tinanong sa akin, ano ba talaga ang gusto mong ma-achieve habang ikaw maging Pangulo? Kako sana sa pagkatapos, gusto ko marinig sana na wala nang gutom na Pilipino. Dahil nakakalungkot naman malaman na meron pa tayong mga kababayan na nahihirapan na kung saan sila kukuha ng kanilang pagkain. Kung minsan, isang beses lang kakain sa isang araw. Kung minsan, isang beses lang sa 2 araw. At hindi nalalaman kung saan yung susunod na kain na kukunin ng mga nangangailangan. Kaya sabi ko, yun na muna ang unahin natin. Tiyakin natin na lahat ng mga nangangailangan ay mabigyan natin nitong bigas para naman makatiyak sila
na meron silang may lalagay sila sa kanilang hapag at nakakasiguro sila na meron silang bigas na pwedeng kainin at ipakain sa kanilang pamilya. Kaya ito po, nagbibigay po kami ng tigsa 10 kilo na sako ng bigas. Kinuha namin ang mga listahan sa ating mga mayor, sa ating mga barangay chairman, at nalaman na namin na nasa amin na yung listahan upang mabigay atong 10 kilo na sako ng bigas sa ating mga mahal na kababayan na nangangailangan ng tulong. Amadto kabarangay ang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inihan naton news update naton oras 3:00 at ipen pumida ini utro maupay nga kilap. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.